Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawing katabmal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggigilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 5 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ang ating pong narinig na kwento sa Ebanghelyo ay ang pagtanggi kay Jesus sa kanyang sariling bayan. Hindi siya kinilala dahil lamang sa kanyang estado sa buhay, kung sino ang kanyang mga magulang, kung saan siya nanggaling. So nagkaroon ng bias, na judgment that kahit na naging magaling si Jesus, pero hindi ito natanggap ng kanyang mga kababayan na mas nagalingan pa siya o nagalingan pa ni Jesus itong mga ito na gumugol ng napakatagal na panahon. Pero si Jesus, kahit na anak ng karpentero, ay naging isang matagumpay o naging isang mahusay na tagapaghatid, tagapagsalita ng mabuting balita. Kaya ngayon, sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin ng pagtawag kay Simon at sa iba pang mga alagad para gawing mga alagad niya, para turuan, para din baguhin ang kanila pong pamumuhay o ang kanilang pananaw sa buhay. Kamusta po ba?
Kamusta po kayo? Ano ba ang madalas natin na pagtingin sa ating mga sarili? Kapag naririto tayo sa simbahan, umaharap tayo sa Panginoon. Kung tutuusin, no? Hindi naman talaga tayo una, no? Hindi tayo ang humaharap sa Panginoon, kundi hinaharap tayo ng Diyos. Ulitin ko po, no? Hinaharap tayo ng Diyos. Kasi tahanan niya ito. So, pumupunta tayo dito. Di ba, kung pupunta ka sa isang bahay, nasa sa Kanya kung haharapin ka niya o hindi. Nakukuha po ba? So, pumunta tayo dito, maaga tayong gumising para makita ang Panginoon, at ang Panginoon naman, hinarap at hinaharap tayo sa tuwing nagpupunta tayo sa Kanya. Pero ano ang ating disposisyon sa buhay? Paano mo nakikita, paano natin tinitingnan ang ating mga sarili? Ito ba ay ipagpapasalamat dapat sa iyo ng Panginoon? Uy, naku, salamat ha, nandito ka, naku, nagsimba ka, salamat ha. Hindi ba dapat din ay, salamat Panginoon at pinapasok mo ako sa iyong tahanan. Salamat Panginoon at hinarap mo ako. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, napakita ang Panginoon sa kanya. At nung maramdaman ito ni Isaías, ang sabi ni Isaías, marumi ang aking mga labi. Nakatira ako kapiling ang mga marurumi din. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Nilagyan ng apoy yung kanyang labi at siya ay naging malinis. Si San Pablo sa kanyang kwento sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Korinto, napakita ang Panginoong Hesus sa kanya. Kahit siya ay mamamatay tao noon, makasalanan, naliligaw sa kanyang mga ginagawa, akala niyang tama ang kanyang pagsunod na usigin ang mga Kristiyano. Pero napakita ang Panginoon sa kanya. Si Simon at ang iba pang mga alagad, mangingisda, abalang-abala, pero mga magagaling na mangingisda. Yun nga lang, sa puntong ito, sabi ni Pedro o ni Simon, magdamag na kaming walang huli. Pero nung napakita sa kanya si Jesus, at sinabi rin niya sa wadandulo na lumayo po kayo sa akin, Panginoon, ako'y makasalanan. Nakukuha po ba? Sa Panginoon, hindi niya tayo huhusgahan dahil sa ating mga pagiging makasalanan. Kasi gaya nga, na kung maalala niyo po, gaya ng sinabi ni Jesus nung nakalipas na linggo, sino ba nangangailangan ng manggagamot? Sino ba nangangailangan ng doktor? Eh di yung mga may sakit. Ang kasalanan ay isang sakit. Sakit sa ating kaluluwa na kailangan gamutin. At sino ang makagagamot? Si Jesus. Yan, tingnan po natin yung mga pag-uugali lalo na ni Simon sa ating ebanghelyo. Nang sabihan siya ni Jesus, pumalaot ka, ihulog mo ang iyong lambat. Hindi naman niya kilala pa si Jesus. At pwede niyang gamitin na, ano bang alam mo? Kung tutuusin, karpintero ka. Ako mangingisda. Teritoryo ko ang dagat. Alam namin kung saan
naroroon ang mga isda, alam namin kung anong oras makakahuli ng marami. Expert, magaling. Pero nang pakinggan niya si Jesus, ang sabi niya, no, pero dahil, sabi niya, no, magdamag kaming walang huli. Pero nang sundin niya ang sinabi ni Jesus, ano nangyari? Napuno ang kanilang bangka at ang ginawa pa ay tumawag ng iba pa dahil umaapaw na sa dami ng biyaya, sa dami ng huli. Kung kaya't nagtawag pa siya ng ibang mga tao para tulungan sila o maibahagi din ang kanilang mga huli. Diba? Napakagandang paalala sa atin na may mga pangyayari sa buhay natin na minsan kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, darating ang punto na wala yang magagawa. At darating din sa punto na yung akala mo kasi noon, walang-wala na, pero dahil nakinig ka, lumapit ka sa Diyos, natuto kang magpakumbaba, di ba? Siksik-liglig, nag-uumapaw ng mga biyaya ang nasa sa iyo. Ang problema lang din, hindi mo kayang panghawakan ang lahat ng biyayang ito na dapat matuto kang magbahagi, pero lahat sinasarili. Di ba, dasal tayo ng dasal, no? Kaya lang, pag nagdadasal nga tayo, yun nga yung attitude natin na utang na loob ng Diyos na nagdarasal ako. Kailangan natin makita ang ating mga sarili na tayo po ay kailangang matutong magpakumbaba, kailangan matutong makinig. Kasi kung hindi tayo magpapakumbaba, magmamatigas tayo, magbibingi-bingihan tayo, at ang igigiit natin ay kung ano ang gusto natin, yung paraan natin, yung mga plano natin. Kasi minsan, isipin niyo po na kaya hindi natupad at hindi nangyayari ayon sa plano natin dahil mas maganda ang plano ng Diyos, mas maayos ang kanyang diskarte, mas maganda ang kanyang pamamaraan. Pwede mo namang subukan ang lahat, no? Subukan mo. Pero kapag nakita mong hindi talaga umuubra, matuto kang magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sabihin mo, sige Lord, gagawin ko na kung ano ang iyong sinabi. At makakaasa kang at paghandaan mo ang napakaraming biyayang darating sa iyong buhay. Amen?